Hello mga Lods, tuloy muna tayo sa ating live sa umagang ito. Good morning to all of you. And I just want to say God will bless you and protect you and guide you. This is my declarations. Sana sa year na ito ay more blessings and peace. The real meaning of peace is prosperity and grace. So, kapit lang tayo, no? Sa ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, we ask God for added strength and power through meditation song of the guitar, kahit wala siyang boses. And as also devotion. So, ito po yung ginagawa ko minsan. Kahit hindi ako kumakanta habang nakahiga, ay nagkakanta ako sa isip ko. So, minsan umabot ako ng 1 oras, 2 oras. Meditation lang yun bago ako matulog. Every night yun. Kasi nakita ko yung power ng Diyos na nakakatulong, which is His Spirit. So, yun lang ang nakatulong sa akin ng malaki araw-araw. So, mamaya, after devotions and meditations, minsan mag-devotion din tayo, no? Kasi hindi rin puro enjoying happenings. Kailangan din natin ng guidance at pansinin ng Diyos. We must be aware God's heart and we must aware God's heart. Kailangan pansinin din natin siya, gaya ng mga naglilingkod noon. Samuel, sabihin natin mula Genesis hanggang Revelation, from Noah to angels, kasi the last part of ministry of the Holy Bible between the angel and Jesus, Revelation chapter 22 verse 16. So sabi doon, I, Jesus, send my angels. So the angels behind him is the last part of ministry of God, which is to establish the kingdom of God. So before we start our devotions and meditation, meron lang akong i-share na maikling encouragement and views of the Holy Bible and even our political views in Philippines Constitution and environmental views and universal views in these days related. So first, the Bible is you cannot possess a great blessings or grace as part of the promise of God. Galatians chapter 3 verse 29. You cannot possess great grace or blessings from God without acknowledgement precepts from the thought structure of God by His hands. Psalm 78:72. And that is the life of greater or more than Solomon. All the acknowledgement from God. And before you receive a blessings from heaven as manna, as the ark of the covenant, food of these days of angels to provide peace and joy and life, restoration and salvation by means of acknowledgement. So there's a lot of blessings and hiding treasures from heaven prepared here on earth as helps of God. So once you rely or attach yourself or your spirit to the will and purpose and plan of God in these days in the Bible, as the scripture said, then
we cannot expect, but we can wait or we can act that all things materialize. The blessings, the promises of God from heaven, settled from heaven according to Psalms 119. So we will experience settled things from heaven, which is joy, enjoyment, and happiness with fearing God while we are here on earth temporarily. So we are passing by once here on earth, and after that we have different destinations, only two, both heaven and hell. So as added further understanding about my stand in the Holy Scripture, as what I said. So I considered as I don't have religion, because honestly, when I journey here on earth until these days before I died, since from the beginning of my research, religion is a chaos event of human society. There's a lot of fight and argumentations and misunderstanding when it comes to the interpretations of the scripture. So that's why I place myself as not independent but dependent to the scriptures. So hindi ko inabandon ang Bible sa buhay ko, because it is tested when it comes of power and strength of God. Since when I know Him from David, from Noah, from Genesis to Revelation, under the name of Jesus Christ. So I learn a lot and I embrace a lot. So there is no error. Those inspired words written in the Holy Bible as called the Word of God. But when it comes of human thinking, there's a lot of questions. So it turned to error. But that is thought structure. So we considered as part of the human thoughts, because we are totally magkaiba ang isip. Para sa akin ay wala akong nakitang mali, which is good and concrete, is profitable for spiritual aspect, especially in political aspect, and principles and methods of life here on earth as added, and all matters side by side from top to bottom, visible and invisible. Colossians chapter 1. So the great acknowledgement of God the Father and Christ is Colossians chapter 2 verse 1 and 2. That acknowledgement is for salvations and restorations of life into a perfect beauty as beautifications prepared from the state of the kingdom of God. So mas ahead pa yung kingdom ng Diyos, hindi yung kingdom lang ha. So hindi naman ako naninira. So based in our what we have seen and observations, no? So the Bible speak of intellectual property of God in advance. Once we create legacy here on earth as part of readers, as part of a reader of the Bible, researcher. So God's legacy is our legacy once we obey Him. So the happiness of God is obedience. That is the power of God that create wonders and miracles to change life into increase from zero knowledge, or let's say from nothing to something. So increase is needed
but we need to align the Spirit of God with full guidance in every decisions we make before we start those matters we desire. So yun lang po, intellectual property po yung Bible ng Diyos, a legacy here on earth and making many legacy of all kinds of human beings. And there is the existence of the Bible, which is intellectual property of political aspect, which is my views of political aspect. Yung Philippines Constitution natin sa ating bansa, yung preamble, that is the first yung pinaka-emphasizing ng Philippines Constitution, which is the preamble. My views, political views, is that is generalizations of the knowledge or the wisdom of the scripture. Kaya yan ay limbag. Kasi nilagay yung Diyos sa buhay ng Philippines Constitution. At saka we uphold and embrace totally those politicians before transferring of power to their own positions like President, Congress, Senate, down to the level Mayor, Captain, etc. There is an oath na maglagay ng kamay sa kanilang sa Bible na patunayan nila na sila ay maglilingkod ng tapat. So the Bible is the basis of Philippines Constitution. Kaya there's a lot of corrections when it comes of character of those politicians. So sorry for this, but this is reality, truth, and the freedom we know. So this is part of our standard of living here on earth while we are here in this journey of diverse thoughts of human being here on earth, in this invisible momentum, solar system, no, in orbits. Kasi yung earth kasi tumatakbo ng walang nakikitang hugis na dinadana niya, so invisible. So that's part of our thought structure here on earth. Yung Philippines Constitution, based in my views and understanding, always asking to God and to the people how to increase and to concrete this republic. So, but when it comes of generalizations of preamble, once God's totally embraced in our heart, in our precepts, in our thoughts, so there will be a great change. So believe, and there is hope. So Diyos pa rin ang bida, pero may gagamitin siyang tao na able to added in life as sabihin natin total change or massive change sa mga mahirap, that is emphasizing the Bible, no? So by means of great acknowledgement, there's a lot of acknowledge before you perform the blessings and grace of God. So yun ang kailangan mong makuha in these days. Who are responsible? The hands of God. You cannot perform the intellectual property of God by His hands without acknowledge or acknowledgement. Kasi once you perform without acknowledge, alam mo na, magnanakaw ka.
Diba? The Bible speak authority from those acknowledgement, etc. Especially from spiritual aspect of deep understanding. So maraming acknowledgement yan. Kaya nga yung pambungad ko, be aware God's heart and be aware o beware of God's heart. Kaya nga may mga tao na nagkaroon sila ng power. Like say for example, sa mga hunters doon sa Mindanao, no? Sabi natin sa Davao place. May matanda doon, nakita ako na yung tinatawag nilang Lolo Ambo. Yun, lumulutang sa hangin yun. So, before they perform that kinds of power, they ask God at most, siguro with meditations and prayers, a lot of rituals, sabi natin meditations. So, rituals, meditations, almost the same lang yan. Kasi lang, different words, but the same in meaning, no? Sa akin lang yun. As part of my views. Kaya kung mapag-aralan nyo yan, yung buhay na yan, sa mga hunters, karamihan nyo yan makikita sa kay Raymart Adventure Hunters. So, the Bible speak a lot of clonings. Pag sinabing clonings, kung sa palabas pa, parehong wala ang mukha. Pero sa human thought sa atin ngayon, isang mukha, pero magkaibang mukha, iisang espiritu. So, magkaiba nga lang ng functions. So, in example ko na si Adonijah, no? So, si Adonijah ay isa siyang gumagawa ng cloning sa mga kasamahan niya na nakiayon sa kanya, no? So, meron kasi akong nakita sa YouTube sa mga hunters. So, hindi pwedeng hindi ko to sabihin to, mga lods, no? Dagdag info na lang sa atin ngayong kapanahunan. So, kung nanonood kayo ng mga cloning sa palabas, na movies, pwede palang ma-apply yan, no? Sa realidad. So, sasabihin ko ito. Last year, ay meron tayong narinig na pastor na hindi siya magpapahuli. Nabuhay because of many issues. Pero bakit siya sumuko? Sabihin natin sumuko, sumurrender, o nahuli, o nagpahuli. So alam niyo na yan, no? Nakulong na siya ngayon. At tumakbo pa ng senador ba yun? O congressman. Kasi sa nakikita ko Lord, sa YouTube sa mga hunters, especially Ghost Hunter 44, yung channel niya, nakita niya yung buhay ni Kibuloy. Kibuloy, i-mention na lang natin kasi nasa YouTube eh. So blame the YouTube channels, no? Hindi yung nagpi-play, yung accidentally kasi yun na nakukuha. So hindi ko naman sinisiraan yung tao, yun nga lang, yung nilapitan niya, nagkamali siya. Yung nilapitan niyang tao sa bundok ay gumawa ng cloning na 7 Kibuloy. So mas-search niyo yan sa YouTube nila, channel. So hindi ito gawa-gawa ha. Kasi pag gawa-gawa, baka makulong ako. Controversial ito. Tulong lang ito na dagdag unawa about subject natin sa cloning, no? Yan si Kibuloy lumapit sa bundok. So, lumapit siya doon sa yata ng commander na tinatawag na Badan. So, sabihin natin ako yung audience nanonood ng Betamax. Yung baga, nagbayad lang ako ng 2 piso sa Betamax para lang makapanood ng Betamax. Sa Leyte kasi, nung bata pa kasi ako, Lods, lagi ako nanonood ng Betamax. At alam ng Tagalitian sinong may Betamax dyan sa malapit sa dagat, no? So, sabihin natin kinala Pitoy. So, parang ganun lang ako, nanonood ng YouTube. Nasagap ko lang yung buhay ni Kibuloy doon sa mga hunters na huli. So, yung nilapitan niyang commander doon sa bundok, so ito, nanood lang ako ha, audience lang ako, pininto ko lang. Pero i-search nyo for confirmation. Ang problema, kung binura na ng YouTube, pero sa akin, meron akong
kopya kasi sinisave ko yung mga events doon. Kasi most exciting, hindi naman ko hangad yun na mapanood yun. Na-eksena lang doon sa mga hunters na lumapit si Kibuloy sa bundok na tinatawag na Commander Badan. So wala sa eksena ko yun na magka-interest ako kasi ang tinitingnan ko lang sa mga hunters, how to work out the power of God, both the evil and yung mga resistance. Kasi may mga power sa pinanood ko, lumulutang yung bote, tapos dumadami yung isang mukha, tapos yung tao nagiging saging, tapos yung cellphone nagiging dahon. Posible, di ba? Tapos yung tao nagiging ibon. Napaka-imposibleng bagay. That is part of mystery. Yun lang ang pinanood ko. Yun nga lang nasagap namin sa papanonood ko, si Kibuloy. Ba't naligaw doon sa bundok? Nangaral pa nga doon sa bundok. Ang ginawa ng nilapitan niya ay nagawa ng clone. 7 Kibuloy sa bawat bundok ng Davao. May nahuling isang Kibuloy. Ang nakahuli din na hunters is yung Peking Kibuloy nahuli. The same day at the same day din ng gabi, sumurrender si Kibuloy. Kasi nahuli ng isang hunters yung Kibuloy na cloning, Piki. Ma-search nyo yan kay Huntingero na adventure. Yung niya doon, yung channel niya sa pagiging vlogger ng as a hunters. So, i-review nyo lang po from June until sabihin natin bago nahuli si Kibuloy. After nahuli si Kibuloy. So, usapan ng malaki sa bundok yun. Pero hindi ko sadyang yun mapanood. Basta ang exciting moment ko lang na gustong mapanood yung mga power. Kasi when it comes to principalities in Ephesians, related doon sa nakita ko sa mga power. Bumubuhay ng patay. Yung patay na marami, binuhay, lumapit. Nagtayuan yung mga patay. So, i-review nyo yan. Yung last year event ng mga hunters. They are encountered many kinds of powers from principalities. Kaya, na-confirm ko yung Bible is true and perfect. Concrete yung details nila when it comes to power. No? Colossians chapter 1 until verse 19. Yun nga lang, naligaw si Kibuloy doon. Nahuli yung Piki na clone na Kibuloy at that day, umaga o hapon, sa video nila Huntingero, yung grupo niya. 3 sila 2 lalaki, 1 babae. Nasagap nila si Piki Kibuloy doon. Tuwang-tuwa sila kasi magkakapera sila Yun nga lang, na-Piki sila kasi clone lang yung pinakitang Kibuloy. Ito, kung magalit sa akin kwento lang to, parang nanood lang ako ng palabas. Hindi ko sadya yun. Sinabi ko lang dito kasi yung subject natin is cloning, no? Bago tayo mag-devotion and motivation din minsan. Magigitara ako, tapos minsan-minsan din mag-devotion. We ask more power and strength from God, guidance. So yun po, nahuli sa hapon. Kaya sumurrender si Kibuloy o nahuli doon sa loob ng KOJC compound. Kaya siya nagpahuli. So yun pong history doon. Bakit niya sinadyang mag-surrender kung sumurrender man? Kasi mapapahiya siya sa mga viewers ng mga hunters. Siguro may naligaw na hunters. Halimbawa, ako naligaw. Mapapahiya talaga si Kibuloy kung hindi siya mag-surrender kasi nahuli yung clone Kung wala akong nanood doon, siguro hindi magpapahuli yun. Hindi magpapasurrender yun. Kasi binitawan ni Kibuloy doon sa kanyang media na parang nasagap na rin natin sa YouTube na hindi siya magpapahuli. Diba yun ang sabi niya? So bakit sumurrender? That is a big question. So investigate nyo na lang yung mga YouTube nila. Huwag nyo akong investigate kasi nanonood lang din ako. No? So hinagin ko lang yung cloning na subject. So lessons lang po ako dito. No? Dagdag. Kasi iwan ko lang. Ni-reveal lang itong ngayon. Hindi kasi pwedeng hindi sabihin pag anong ni-reveal sa'yo ng Diyos. So okay, start na tayo sa ating devotion at saka motivation.
So yung ating devotion and motivation is ano lang ito, dagdag strength lang ito, guidance once we reach out the great acknowledgement from God para makapag-perform ka ng magagandang bagay dito sa mundo as part of increase according to the book of Daniel, no? Last chapter 12:4 ba yun o 11? Basta mababasa mo yan doon. Increase. So increase lang ito, we need guidance every day. Kahit tinitingin ng tao masama na tayo, so ganoon pa man, lahat ng masama siguro ay may Diyos pa naman din. Okay.
Okay mga Lods, ito naman yung kakantahin ko.
the side of the road, hear you speak, won't let go. Fall to my knees as my lift my hands to pray. Tagal na kasi. And got every reason to be here again. Father's love draws me, and all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. You, Lord. All I need is you. One more day, it is not the same. Your spirit calls my heart to sing. Drawn to the voice of my Savior once again. Where would my soul be without your hand? Your spirit life to serve you. Blessing the thoughts what you're watching over me. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. 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 You hold the universe. You hold everyone on earth. You hold the universe. You hold. You hold. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. You, Lord. All I need is you. Ito naman, Los, isa. There must be more than this. Spirit of God, come break within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Feel us and you, we pray. Feel us and you, we praise. Consuming fire, falling to blame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. With us. Come like a rushing wind.
us with power from on high. Now sets the captives free. Leave us abandoned to your prayer. Lord, your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, a fire into flame, a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, last one. Your mercy found me on the broken road and lifted me beyond my feeling into your glory. My sin and shame dissolved, and now forever yours I'll stand in love never to end. To call you more than Lord, glorious friend. So I throw my life upon all that you are, 'cause I know you gave it all for me. When all else fades, my soul will dance with you, for your love lasts forever. With you, for your love lasts forever. Your mercy found me on the broken road and lifted me beyond my feeling into your glory. My sin and shame dissolved, and now forever yours I'll stand in love never to end. To call you more than Lord, glorious friend. So I throw my life upon all that you are, 'cause I know you gave it all for me. When all else fades, my soul will dance with you, for your love lasts forever. So I throw my life upon all that you are, 'cause I know you gave it all for me. When all else fades, my soul will dance with you, for your love lasts forever. And forever I will sing, Lord, forever I will sing.
just to save me. So I throw my life upon all that you are, 'cause I know you gave it all to me. When all else fades, my soul will dance with you, for your love lasts forever. With you, for your love lasts forever. Okay na Lods, tapos na ang ating devotion. Dadako tayo sa ibang topic mga Lods. Dagdag lang kaalaman. Kasi malay natin, di ba? Hindi natin alam. Kasi magulo ng mundo. Kailangan nating tulungan din yung mga taong paliwanag. Hindi lang marami. Dapat dagdagan natin. So, yung Bible mga Lods, alam natin yan. No? So, nakita ko kasi yung solusyon ng mga problema ng tao dyan sa Bible. Kahit maraming mga kulang-kulang minsan na utak na tao. Pagdating sa Bible, piling-pili lang yung mga taong matino. Pagdating sa Bible, mga Lods. So tayo, bilang may kaalaman konti, ay dagdagan lang natin yung mga tao. Kasi, sayang naman, mamatay tayo, wala silang kaalaman na ma-aware man nila yung kapaligiran at saka yung mga buhay-buhay natin. Mga Lods, yung buhay natin sa mundo, kung i-generalize natin yung mundo o universe, isang words lang ma-create dyan after word. Siyempre, word ang nag-create sa lahat. Pero isang words lang hinanap ng Diyos dyan. Yung life, yun lang ang malaga. Life. Yung iba, sinayang yung buhay sa mga walang kabuluhan. So, wala tayong magagawa kasi nasa Bible din Sabi ni Book of Proverbs, Solomon, there is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Grabe mag-isip yung Solomon na yan, no? So, sa ngayon, marami ng mga libro. So, mas matalino pa siguro kay Solomon. Pero hindi nila matarok kasi yung source of knowledge nila from the book of the Bible. So, under pa rin sila kahit meron silang karunungan. So, walang karapatang magyabang tayo sapagkat natutunan lang natin mga bagay-bagay sa kapaligiran. Okay? Huwag maging hydrocephalus dahil kung wala ang mga matatanda at nagtuturo sa atin ay wala tayong karunungan. Tama? Tama. Okay, welcome sa ating nag-iisang viewers. Aking kapatid, no? Si Jonathan Calonia. So, ingat bro. Thank you very much sa watching. So, dagdag lang ito na aral. Sa Bible kasi, mga Lods, bakit ko minsan tinatouch yung Bible sa Reels? Sabi ko nga, ay pwede, ministerial. Yung sa akin lang naman, dagdag lang ito, which is part of paunawa. Kasi hindi ko narinig sa mga simbahan yung teaching about yung magkatawang tao ba yung Ama, sino yung gagamitin na greater than Solomon. So, in-explain ko dito, that is part of mystery of mysteries. Lahat mysteries yan. Pero ma-discern mo yung mysteries when it comes of gifts from God. It is gifts of the Holy Spirit. So, mababasa mo yan sa Corinthians, no? Because all the works and powers of God is under mysteries from the beginning. From life, from dead to life. Kasi yung earth kasi, dead muna yan bago nagkaroon ng buhay. Tapos yung tao din naman, bago nagkaroon ng buhay, galing sa patay, hiningahan, nagkaroon ng buhay. So the indicator of earth is human being. Even animals, hindi yung mga invisible, mga immortal, no? Kasi hindi sila nakikita Yung earth is visible. So mga temporal things yung hilalin tulad sa earth creations of God.
So, there's a lot of boxes when it comes of political views. So, hindi ko sisirain yung government. Dagdag lang ito sa ating napag-aralan, napagbabasa, no? So, hindi ibig sabihin na tumataas din tayo. So, bago natin sinishare is marami tayong text and reference, metaverses at books, commentaries, and visualization, especially fresh progressive revelations from God, no? Yung instant na ibibigay sa iyo. Yun ang maganda. Kaysa mga thought structure na nakaboxes sa mga theology. Kasi boxes yung iba. Bakit ko sinasabing boxes? Yun yung pinaglaban ni Jesus Christ na mawasak yung boxes teaching ng tao. Kung maalala ninyo si Jesus Christ, mga Lord, sa Bible, na sabi doon, "O brood of vipers, you will know me, but your heart is very far from me." Ano niya yan, mga Lords? That is something political, which is there are two forces between heavenly kingdom ministry against the political aspect ng tao. Bakit ko sinasabing boxes? So, there's a lot of boxes inside the political views of human thoughts, especially our government, no? Ano yung mga boxes, especially sa mga churches? Yung sinasabi ni Jesus Christ, you are obeying the commandments of men. Yan yung human thought structure na sinusunod ng tao na maraming luhaan. Ano ibig sabihin yan, mga Lords? When it comes of the life of Jesus Christ, we background check the history of his life. He is descendant or the seed of or the offspring of David. So when it comes to the life of David is the first one who established the kingdom of God. Then it is ruined during the time of King Solomon, no? Nasira yung kaharian ng Diyos dahil sa King Solomon. But anyway, Jesus Christ here on earth for God's kingdom purpose, restorations of life as the basis of journey, which is another one. Yung sinishare ko dito na Hebrews chapter 10 verse 9. To establish the second, reference is Revelation chapter 21 verse 1 until verse 2. New heaven and new earth descended out from heaven. It means to say New Jerusalem descended out from heaven, no? So which is another one, and that is the clothes of Christ, which is Jesus Christ. So the true church of Christ is in heaven. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Sabi doon, kung masira man ang aming gusali dito sa lupa, ay meron kaming gusali sa langit. So yung totoong iglesia ni Kristo nasa langit, hindi sa lupa. So hindi ko sinisiraan yung iglesia ni Kristo, paunawa lang ito. So yung Hebrews chapter 9 verse 24, bakit ko sinasabing mapintuan ng mga demonyo? Nandyan marami makikita. Kasi nga maliwanag eh. Ang reference niyan is mayroon sa Corinthians na hindi rin pumapasok ang Diyos sa mga gawa ng kamay na structure lamang ng tao. Figurative means figure lang, hindi totoo. So bakit? Kasi maraming bulaan. Even Satan pwedeng magiging Jesus, no? So 2 Corinthians chapter 11 verse 4. So anong boxes pang tutukoy ko, mga Lords? When it comes to commandments of men, bakit maraming luhaan? Sabihin natin sa marriages, hindi nila nasunod yung structure ng Diyos. Tapos gagamit tayo ng Biblia. Diba? Gagamit tayo ng Biblia sa bansa natin. Pero malaking problema after marriage. Ibig sabihin, after ng kasal. Bakit? Walang programa ang gobyerno na magsama yung mag-asawa sa trabaho. Pinaghihiwalay nila mismo agad.
because of provisions. Yun ang mali. Yun ang mali ang nakikita ko. Hindi nasunod yung Bible. Diba? Sabi ng Bible, walang sino mang makapaghihiwalay sa dalawang pinagkaisa. Ano ba yun? Put asunder ba yun sa dulo? Kalimutan ko na English. Kung alam niyo yan. So, ang unang nag-violate niyan, yung government. Since from the beginning. Hindi nila naunuhan yan. They don't have any programs na magkahiwalay yung mag-asawa. Kaya karamihan sa atin, sa bansa natin, maraming nagkakahiwalay. That is the error of human thoughts. Kaya yun ang winawasak ni Jesus Christ. Oh, brood of vipers, you will know me, but your heart is very far from me. You will obey the commandments of men. Okay? Maliwanag. Kaya yung ating marriage life ngayon na sinusunod, pang-taong kaisipan yan. Hindi yan pangkaharian. Magkaiba yung pangkaharian. Yung pangkaharian, hindi sila boxes sa human thoughts. Okay? One of the example of the ministry, that they are not boxes of human thoughts. When it comes of kingdom, it is the realms governed by king. Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 6 verse 10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It means there is the kingdom in heaven, reflection here on earth. I-establish pa lang. So in a form of a king, dominion, sa kingdom mindset. Magkaiba ang marriage life ng human thoughts of human government sa ating nasusunod na isa lang asawa. Magkaiba po yun. Sorry sa mga tilo dyan sana, mga masteral. Hindi ito haka-haka, puro-puro. Based in my study and research of the Bible, there's a big contrast and difference of thoughts structure when it comes of marriages. Totoo naman, bakit nakapag-asawa si Solomon ng thousands? Huwag nating sabihin na si Solomon lang nakapag-asawa ng marami. Siyempre, there's a decree from the king na may privilege yung mga tauhan niya, yung nasasakupan niya na may limitation yung when it comes of marriages. Yun nga lang, nagkamali si Solomon kasi binaviolate niya yung utos ng Diyos. So sa panahon ngayon, there's something the old experience of Solomon which is not considerable in the eyes of God, but when it comes of Jesus Christ taught structures, there's a lot of considerable. Kung ma-discern ninyo kung hari yan, sinong hari na yan. So it means to say, there's a lot of decree that considerable when it comes of marriage life. So yun nga lang, mag-patient tayo kung sinong gagamitin ng Diyos. We are going to obey the structure of the decree of the king under the precepts of God by His hands. No? Kasi hindi basta-basta yan. Sabi ko nga sa mga reels ko minsan, mga problems ng marriage life ay magkaiba. Mas maganda noong unang panahon kasi yung mga matatanda, talagang masasabi mong perfect kasi hindi madalas nakakahiwalayan. Ngayon, there's a lot of questions, no? Lalo na sa mga expression, mag-asawa nga, malangkat pa eh. Ibig sabihin ng malangkat, maagaw pa ba? Totoo naman. Seaman si mister. Yung babae, nandito, ng landi. Yan, sa kay Tulpo. Dami dyan, no? Ang kinakasama, barangay tanod. Seaman, pinagpalitan ng barangay tanod. Ano ba yan? Oh, ang laki ng problema. There's something wrong or error pagkatapos ng marriage life. Honeymoon konti, hiwalay ng mahabang panahon kasi naghiwalay sila sa trabaho. The principles of the kingdom of God, hindi ganyan. If you are broad wider enough in book of Ruth, or sabihin natin Judge, sa buhay ni King Boaz, kailan ka nakarinig nagkahiwalayan yung mag-asawa doon sa panahon ni Boaz?
Wala, kasi magkasama sa isang trabaho doon sa field. Naligaw nga si Ruth doon eh. At pinagpapala at naging queen. So yun yung basis ng kaharian. So one of the example of the ministry of the queen. Anong papel ng mga queen? Sa buhay ni David, nung matanda na siya, nagkasakit, kahit anong gamot-gamot nila, wala silang maisip na gamot na mga herbal, mga synthetic, wala pa mga synthetic nun, herbal siguro. Sa ngayon, kahit maggamot-gamot ka, kung panahon ni David ngayon, nangyari ngayon, hindi na talaga gagaling. So, anong one of the example na hindi sila boxes sa human thoughts? Human thoughts is very sensitive. A lot of violations and errors when it comes to marriage life. Kasi boxes sila sa human thoughts, commandments of men, human government. Okay? But when it comes to God's kingdom precept structure, they are not boxes by human government, but they are under the precepts of God, which is kingdomly mindset. Prosperously, yung mindset nila when it comes. So, anong ministry ng queen? Nung nagkasakit si David, matanda na. Yun yung time na si Adonijah pumasok as scammer. Sabi nating hacker. O nag-create siya ng cloning. Kasi hindi siya in-appoint. Hindi siya yung potential one to be the king. Supposed to be King Solomon. Si Solomon bago naging king. Nakita ng potential ng mga tao na si Solomon ang maging karapat-dapat ng maging hari, kahali at katuwang at kapalit ng kanyang ama na si David. Anong ginawa ni Adonijah? Inagaw yung trono ng ama kahit buhay pa. Maraming nangyaring ganon. Buhay pa yung mga magulang, lolo't lola. Inagawa na ng lupa. Buhay pa. Oh, mayroon yan. Patay, pinatay, kahit buhay pa. Yun yung ginawa ni Adonijah. Yun yung mga karakter na magnanakaw ng posisyon. Buhay pa, yung mga magulang, pinatay na. Bakit? Gahaman eh. Oh, totoo. So, anong papel ng mga queen? Ba't di ko mabanggit-banggit? Maraming mga pahaging-haging, you know? So, yun po ang papel ng mga queen. Hindi nila nasolusyonan ng medisina. Anong ginawa nilang gamot? Nagbigay sila ng batang babae na virgin na maganda para lumakas. So, related ito sa kwento ko nung una mga lods. Kung naalala ninyo, yung gamot ng matatanda, age ng 60 hanggang sabihin natin 90 kung buhay pa. Kung nakakalakad pa ha. Karamihan kasi sa probinsya mga lods, pag naglalakad yung matatanda, ay pag nakakita na lalo na pag maganda, medyo tumutuwid-tuwid naman din yung kanilang mga katawan. Na parang tunay na lalaki talaga. Kung sa kanta pa, ay ang tigulang bisag baog, naling kamot aron mula biyog. So, totoo po yun. Yun yung ginawa nilang alternative options as medicine of King David. Kasi hari yung pinaglingkuran nila at wala silang maisip ng medicine. Basahin nyo yan sa Samuel, Book of Samuel. Hanggang Book of Kings. Masagap nyo yan doon. So, ang daming kwento mga lords. The Bible speak the structure of the kingdom of God. Even also the structure of, sabihin natin, mga republic o united, mga federal or dynasty. Nandyan sa Bible lahat. Yun nga lang, yung pinaka-concrete structure of form of governance which is kingdomly mindset. Which is in a form of the precepts of God. Kasi hindi pa nakitaan ng Diyos yung perfect yung gawa niya, yung ministry niya. Creation is ministry. Kini-create niya yung earth for His own ministry. Anong ginawa ni Satan? Ninakaw yung ministry niya. Kaya nagkagulo-gulo yung buhay ng tao. May away dito, patayan doon. Totoo. Dagdag na lang ito po na mga lusa. So sa mga politicians, sa mga theologians or lawyers, kung nanonood kayo ngayon, kahit hindi kayo nag-appear sa akin,
because of frequencies and IP address. You are able to operate without knowing somebody, no? Kaya niyo yan kasi nasa power kayo eh. Kahit mag-isa lang ang watcher ko, nanonood ngayon, maraming nanonood ngayon, lalo na pagkatapos nito, no? So, dagdag paunawa na lang ito, mga Lords. When it comes of establishing the kingdom of God, you must understand the rules of the king. And you must be await the process operations of God. Ang daming process operation. Step by step yan, alangan. Dadaan ka sa hagdanan, tatalon ka papuntang taas. Ano ka? Fantasy? Movie? O yung mga cartoons character? O sabihin natin yung may mga power na, pwedeng mangyari yun, no, sa mga tao. Pero when it comes to establishing the kingdom of God, ang daming pasikot-sikot bago yan may tayo. Hindi basta-basta yan. So sino bang magro-rule ng kaharian? Siyempre hari. Kung si King Solomon nag-rule ng kaharian at David, isa panahon natin ngayon, siyempre si Jesus Christ at kanyang ama. I and my Father are one. Kung mababasa niyo yung Book of John, that is something a title of the land. Example. Yung titulo ng lupa para manatili, ma-preserve na sa inyo yan, pasa-pasa. Yun yung ministry of the kingdom of Jesus Christ. The kingdom of God through Jesus Christ. Luke chapter 4 verse 43. Ministry ng Diyos yan na kailangan may tayo sa lupa para yung mga tao maibsan man lang yung kanilang kahirapan. Ang tinutukoy ng kaharian ng Diyos sa mga mahihirap. Sa lahat ng mga bigo. Yung tinatawag na pilay, bingi, bulag, tsaka hindi nakapagsalita, ano pa man yan, tinatagusan ng dugo. Yan yung mga sabihin natin mayayamang tao na nabulag o napilay because there's a lot of story sa buhay nila na down talaga sila, as in down, lose hope, parang hindi na sila naniniwala sa Diyos kasi because of many reasons. Sample, riches, wealth, and example, yung nadismaya sila sa paglilingkod. Maraming reason. Kaya this kingdom of God through the life of greater than Solomon as a new one, another form. You must to discern kung sino mag-establish niyan. So discernment is needed, strength and arms, totally guided by God. And help. Tulungan ninyo pag na-discern nyo na kung sino yan. Kasi you are cursed if you are not willing. Kasi mga angel nga, yung mga walang pakpak, nagkakatawang tao pa nga din eh. Sa Bible. There's a lot kinds of angels, great and small, with and without wings. Yung without wings, that is the mystery of appearance of angels here on earth. Pero yung may mga pakpak, that is also mystery, invisible in territorial places, both heavens and the earth. Dimensional. Makikita mo lang yan pag bukas yung mata mo. Saan isi-share ko dito. Napakaganda yung mga anghel. Bukas yung mata mo. Ay nako. Makikita mo yung mga mukha ng mga anghel, pati pakpak. Ang daming klaseng anghel. May mga mata-mata pa nga sa katawan eh. Oh? So ako, hindi ko na rin yan pagkaila kasi bukas na yung mata natin eh. Umiikot sa buong mundo yung mata. Kaya nakikita yung mga sitwasyon, mga anghel na mainutusan ng Diyos na nagliliparan. No? Ang daming creature na kinikreate ng Diyos, both darkness and light. Prepared na yan. Kaya hindi basta-basta ang Diyos na sasabihin ng demonyo, matatalo ang Diyos. Kasi na-hypnotize na namin, hindi na makikinig sa ng Diyos. Diyan ka nagkamali. Kasi kailanman hindi matatalo ang Diyos kahit mamatay ang tao. Hindi matatalo ang Diyos. Siya nga creator eh. Kumbaga, kung ikaw creator ng laruan, hayaan mo lang siya dyan masira kasi laruan mo yan eh. Ginawa mo lang yan. Ganun ang Diyos.
Hahayaan ka niya. So, anong gusto ng Diyos? Helps lang. Help. Jobs chapter 5 verse 23. No? So, yun po ang kailangan ng Diyos. Sabi ng Bible, curse mirrors because they are not going to the help of God. So, tinulungan na lang sila ng Diyos, ayaw pang tumulong. Ang dami ngayon yan. So, alin ang gugustuhin natin, susundin na kaisipan? Kaisipang pang tao na mabigo ka? O kaisipang pang Diyos? So, yung kaisipang pang Diyos, which is kingdomly mindset. So, protektahan natin kung sinong ginamit ng Diyos at suportahan natin. No? Kasi that is kind of wheels of life. Baga, pwede siyang gulong, pwede siyang tabay o yung balon sa Bisaya, sa Tagalog. So, ganun po. So, there's a lot of lessons in the Bible. Hindi ko na lang lahatin ito. Ano lang ito? Drop lang ito. So, when it comes to the kingdom of God, it is a new form of beauty of life, as greater or higher than any offices or agency of any governmental practices here in this world. So, kailan you must have an acknowledgement and great. So we need to consider those acknowledgement and considerable things, which is acceptable reality. So you are not in a box of human government. Once you obey the thought structure of God, which is the kingdom mindset. Yung Revelation chapter 21 verse 1 until verse 2. That is a kingdom mindset. Magandang pamumuhay ng tao dyan. That is the promise of God from the life of Abraham until Jesus Christ. Basahin natin sa Galatians. No, ito, hindi ito pangaral, sharing ito. Pero parang pangaral na rin. Dagdag unawa lang ito sa buhay natin. So, discernment is needed just to establish the second. Para wala nang iiyak, wala nang mag-abroad. Naniwala naman tayo may pag-asa, di ba? Mga Kristiyano tayo, sabi natin Kristiyano. Oh. Naniwala tayo may pag-asa, tapos maghirap ka. Meron bang Diyos na, sabi ng ibang mga critics ng ibang bansa, mayaman bang Diyos mo? Ba't kayo naghihirap? Ba't kayo nagiging katulong? Naging slave sa ibang bansa? Pinapatay doon. Kumakain na lang ng mga basura. Tapos pag mamalaki mo yung Biblia sa publiko, hindi yung sinusunod ang Diyos, nakakahiya naman, daming naghihirap. Hindi ukma, di ba? Kung mayaman ang Diyos natin na sinasamba, dapat mayaman din yung mga tao niya. Royal priesthood, hindi matawag-tawag na royal priesthood. Kasi daming naghihirap. Kaya nga wala akong religion. Kasi walang religion nagpapayaman sa mga mahirap. Puro palaki lang ng busa at saka tiyan. Totoo naman, di ba? Mga palabas at YouTube, nakikita na natin. Doon na lang kayo magalit, wag sa akin. Dagdag lang ito. Aral sa tao para mayroon naman tayong pangbala kahit papano bago tayo mamatay. Matauhan ba? Yun nga lang, hindi matauhan eh. Mataas ng sungay. Yung mga tao na kuno patong-patong yung kamay sa Biblia, pero mga bangag palang iba dyan, sabi ng iba. So tayo, ano lang ito, hindi ito komentaryo, nakikita natin sa realidad, yung reaction, kung gagayahin mo sila, wag na lang, baka magalit sila eh. Ito sa akin, legacy ito, kung papatay na ko, at least may aral, di ba? Hindi ako natatakot. Legacy ng Diyos ito na tinanim sa atin, dapat may bahagi para may legacy din naman yung kaharian niya dito sa lupa. O, Galatians, ito yung pinakayaman ng Diyos na dapat natin maliban sa Matthew 6:33. Yung pangako talaga ng Diyos, Galatians chapter 3 verse 29. Ayan, basahin natin ha. Sayang, ang daming pagpapala sa Bible, hindi mabuksan-buksan.
Kasi tayo nga magnanakaw. Baga alanganin magbukas ba ng kayamanan dito sa Pinas para sa buong mundo. Kasi marami nga magnanakaw. Biblia, kayamanan yan. Galatians chapter 3 verse 29. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Ayun no? Yung promise na sinasabi dyan, pagpapala yan. Mababasa niya sa Genesis, sa Exodus, Leviticus, no? Sa Tagalog. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ano bang pangako ng Diyos? Lahat ng lalakaran mo sa iyo, paano mangyari yan? Isip-isip nga. Imposible talaga, no? Napaka-imposible. Pero kay Greater than Solomon, madali lang yan. Bawat lakad ng lupa, sa iyo, hindi sa kanila, kahit ibang bansa. Maraming klase na kaparaanan. So, ipag-pray nyo lang yan kung sino yan, no? Para makatulong sa bansa natin. So, yun po. Kung naghanap tayo ng pagyaman, kasi likas na sa tao na walang contentment. Kasi ang hinahanap ng tao, yaman talaga, pagyayaman. Totoo naman, realidad. Kung makontento ka, sapat na yung tintirhan mo. Yun nga lang, sasabihin ng iba, napakadamot naman ito. Ayaw magbahagi ng kaalaman. Kasi sa kaalaman nga nabubuhay. Yung tao, bago naging pera, kaalaman muna. Di ba? Alam nyo na yung reference ng Matthew 6:33. Proverbs chapter 16 verse 16. Mga magnanakaw naman ng mga thought structure ko dito babala ko sa inyo, maimpirno kayo. Wala kayong acknowledgement sa akin. Huwag niyong bahagi sa church niyo yan. Dahil hindi ko nakarinig sa mga church ninyo. Tagal na ako nag-attend sa ministry ng mga fellowship. Balik lang yung mga nyo. Yung mga structure nyo. Wala man lang bago na. Yung malalim talaga na preaching. Paano kasi boxes kayo eh. So ito, nagagalit na ako sa inyo kasi sayang yung pagpunta-punta, halos madisgrasya tayo sa daan, sa mga fellowship. Wala akong narinig na bagong yung malalim ba. Lahat ng tanong ko doon, minsan, nakamamangha kayo kasi iba tayo mag-isip. Hindi rin ako nagyabang kasi binigyan lang tayo ng unawa. Unawa lang tayo lahat. Dito sa mundo, unawa lang tayo. Kaya hindi pwedeng magyabang. Diba? So, sa sarili natin, maraming kaaway, labanan, bago sa labas. So, dito, magalit na kayong magalit. Huwag kayong magalit. Sa Biblia na lang kayong magalit. It's all about interpretations. So, dagdag helps na lang ito. So, once you possess greater things in life, sa buhay natin, kung talagang hindi ka pa gustong, ayaw mo pang makontento sa mga bagay-bagay. Kasi, pwede nga naman talaga hindi pa makontento. Why? When it comes of creations of God, napakagandang ginawa ng Diyos sa mundo. Bakit pinagkaitan ka na hindi mo makita yung mga wonders of the world na sinasabi dyan sa ating kapanahonan? Sabihin natin, 7 wonders of the world. Napunta mo na ba yung Sahara Desert? O, hindi pa. One of the wonders of the world. Diba? Ilan lang nakarating siguro doon. Mayaman lang na hindi natin alam kung saan yung pagpapala nila, nakaw ba o hindi, o pinagsikapan ba. O saan ka nakakita ng pipitsuging kapitan lang ng barangay, yung karamihan, pero mansyon, yung bahay, may swimming pool pa, may magandang, siguro meron man kung kinikwento ko ngayon, meron siguro. Paano magkasiyahan yung ganyang mga bagay, maliban lang kung may mga business siguro, bago naging kapitan. Considerable. Paano kung walang ganyang mga business? Tapos ganyan yung pinakita niya sa tao, marangya. Di ba imposible? Maraming question. So, di tayo pwedeng magalit. Ito ay something haka-haka na parang totoo na totoo. Kasi nasa Bible din kasi kasama yung haka-haka. Kung mag-aaral kayo ng Bible, mga haka-haka lang na tao na totoo din, minsan hindi. So, yun po ang ating nakikita sa ating panahon. Once you are going to possess great things from heaven,
which is blessings and grace. Kasi ang teaching of grace, marami sa New Testament, which is blessing talaga. So it's more about emphasizing of blessing. Paano natin makuha yung mga bagay na yan bilang believers of God through Jesus Christ. Kasi kasama na tayo sa heirs of the promise through the life of Abraham until Jesus Christ, no? Napakaganda, pamana sa atin. So ang daming yaman sa Bible, no? Siguro kung treasure hunter ka, alam mo saan nakalagay yung mga yaman ng Bible. So, posible yun. Posible din yun. Malalim ka sa treasures, no? So, kaya maraming nagiging abusive sa Bible kasi iba-ibang espiritong pumapasok ng utak. So, yun po sa creativity of religions and faith ay questionin nyo na lang yung Bible. Ayaw ko na lang mag-questions kasi there is no true religion in the Bible sa ating panahon ngayon. The Bible speak not religion. It speak about genuine faith direct to God in the name of Jesus under the sun. Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the evidence of things not seen. Faith is the evidence of things hoped for, of things not seen. So yung evidence dyan na sinasabi, yung hininga natin, yun dapat yung i-emphasize natin, yung nagbigay ng hininga, yung buhay, yung sambahin natin. Yun yung faith dapat. Yan daming faith creativity ngayon. Kaya pagdating sa fellowship, pag hindi nakaintindihan, nagsalpo ka, nagsunto ka. Pagdating sa labas, nagbabarila, nagpapataya. Totoo? Totoo! Tapos, pag malaki yung simbahan, hindi naman pumapasok yung Kristo doon. No, Hebrews chapter 9 verse 24. Tapos, mag-aaway-aaway na yan. Kaya, hindi na ako tumatayo sa pulpito kasi masakit lang yung puso mo. Titigas ang puso ng tao. Nakikita mo yan sa espiritu ng mga tao. So, marami tayong natutunan. So, hindi lamang ito. Marami akong naka-prepared na lessons dito, no? So, si Adonijah. So, once we uphold or embrace the Bible, it means we are under the precepts of God. We are all under the plans of God. So, yung pinaka-concrete plans of God is natatagpuan ninyo sa Book of John. Tsaka yung Revelation na yan. Yan yung pinaka-concrete plans of God. Yan, yung Romans chapter 9 verse 17. Unawain nyo yan. Tapos anong klaseng kaharian meron dyan? Yung tinutukoy ng Diyos, strong. Very strong. Hindi weak. Ngayon, daming kaharian. Pero, nag-aaway-away sa loob ng simbahan. Sa loob ng ginagawang kaharian. Hindi concrete, diba? So, dapat peaceful. Pero, strong. Paunawa ng husto. Education talaga ng husto yan. When it comes of establishing the kingdom, no? So, sumunod tayo sa plano ng Diyos. Kasi yun yung maganda. Yung new form of heavenly governance. Consider natin God's government or God's governance. Or mas higit pa dyan. Dominions. God's kingdom dominion. So, napakaganda po yan na embrace natin yan, no? Kung sa panahon natin ngayon, no? Kung merong gagamitin, tulungan natin. Kasi wala talagang maghihirap niyan, no? So, yung sinasabi sa Bible, the small one become 1,000 and the small one become a strong nation. Napakalakas niyan. Maliit lang yan, pero sobrang lakas niyan. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos hindi tumitingin sa dami at malalaking bagay. Sa maliit siya tumitingin.
Magbasa kayo. Saan yung mababasa yan? Hindi ko na lang sabihin dito. Hindi siya tumitingin sa malalaking bagay. Yung mga malalakas, hindi siya tumitingin doon. Mahina pa rin yan. Tumitingin siya sa mga maliliit na bagay na kayang palakasin. No? So, alam niyo na yan. Kung alam yan, nagsisearch kayo, ay alam niyo yung tinutukoy ko. No? So, kailangan lang natin magbasa. Minsan, pag-aral. Kasi, yan lang yung libro na halos lahat nandyan. Yung libro ng mga secular, tulad ng mga educations, nako, nasa Biblia lahat. Sa isang salita nga lang eh. Baka pasok lahat doon. No? So, yun po. Ano pang maganda? So, perform strength and arms, no? Sa buhay natin. At saka ingatan natin yung ating mga kalusugan. Kasi yan lang yung tanging pag-asa sa ating pamilya. Kasi sabi nga ng lolo namin, si Vicente Bugais, ingatan ninyo ang iyong mga katawan sapagkat yan lang yung puhunan sa buhay ninyo na umahon sa buhay, no? Hindi sa karumihan, sa mga kababaihan, no? Sa kalakihan din ay nasa atin na yun kung anong klaseng pamumuhay pasukin natin. So as long as we embrace the Bible, there's great hope for prosperity. Napakaganda po. So antay na lang natin yan kung kailan mangyayari yan, kasi hindi mag-work out yung plano ng Diyos kung walang Moses. Totoo yan. Ibig sabihin, yung lumapit, hindi rin mag-work out yung plano ng Diyos kung walang lumapit. Yung in-explain ko na sa panahon ni Queen Sheba, walang nagutom na bansa kasi lumapit kay Solomon eh. Lahat ng lumalapit sa Diyos na ginamit ng Diyos, walang significant na maghihirap. Sa panahon ni Esther, asawa niya yung hari, nakapagligtas siya ng maraming Hudyo, sabihin natin millions of Jews. Naligtas ni Esther. Isang tao lang, isang babaeng mahina lang nakapagligtas sa dami-daming lalaki na malakas. Tapos isang babaeng mahina lang pala makapagligtas sa kanila na millions na papatayin ni Haman. Isipin niyo yan, isang tao lang. Kaya hindi mag-work out yung kapangyarihan ng Diyos, yung tulong ng Diyos sa buhay natin, kung sa bansa man natin, kung dala-dala natin ang Biblia, kung walang lalapit na isa na gaya ni Moses, o kung walang lalapit na gaya ni Queen Sheba. Ano pa? Esther. Ano pa? Abigail. Sino pa? Marami. Isa lang ang basihan, makapagligtas ng millions. Tapos yung ma-pride, hindi mag-response yan sa plano ng Diyos. Kasi nga, ma-pride ay, ba't ako pupunta dyan? Yung sinasabi ng Biblia ng greater than Solomon, kami na ngayon eh. Paano? Ikaw na ba yun? Ikaw ba talaga yan? Bakit maraming magulo? Ba't nag-away-away? Bakit maraming corruption? Ikaw na ba talaga yan? Ganun lang yun, expression natin. Ma-pride, ayaw mang sumunod sa plano ng Diyos. Kasi million nga naman. Sabihin, mag-isa ka lang, tapos magpapasakop kami sa iyo, greater than Solomon. Wag na. Ayan, alam nyo na, klaseng espiritu, no? Ganun. So, discernment is needed and we need to pray and protection. So, wag natin kalimutan, devotions and motivations. Basa-basa din minsan. Kahit nakita ng mga tao, minsan masama tayo, minsan mabuti. Hindi nila alam, no? Kasi, hindi rin natin sila alam eh. Hindi rin natin sila alam. Lahat din natin alam. Kasi,
Buhay natin eh. Tayo nagdadala. Yun nga lang, maraming responsibilidad pag may pinasok na bagay sa mundong ito. Tulad ng pag-asawa. Malaking responsibilidad. Diba? Lalo na yung papel ng Biblia, ang laki ng responsibilidad kung sino yung greater than Solomon na yan. Matthew chapter 12 verse 42, kung basahin ninyo. So, ang laking responsibilidad yan. Di basta-basta yan. Step by step yan. Para lahat makatikim sa pagpapala ng Diyos. Yun yung basis ng Bible. Once you embrace God, once you embrace His precepts, once you embrace His hands in these days, in our generation, kung sa ating panahon ngayon, you will experience a total perfect peace. The true meaning of peace is prosperity. Maraming prosperity. Yung peace, lahat, stable. Lahat yan. Alam nyo na yan. Bilangin nyo na lang. Marami yan. Umpisa natin sa bulsa. Tsaka sa kalagayan ng buhay ng tao. Yung harmony na hinanap natin ng walang kaguluhan. Kahit sino sa atin eh. Halimbawa, sa lugar mo, maraming kaguluhan. Nagsaksakan, nagpatayan, nagbarilan. Wala ka naman talagang kapayapaan. Kahit sino. Paano masabi? Tapos, puro pangaral sa simbahan, walang solusyon, di ba? Weak ang nangyari. May magulo. Pag-isipan natin, bakit nagkaaway-away din yan dyan? So maraming solusyon dyan. Sayang nga lang si Bishop Jonathan, marami akong nababasa ng mga statement niya sa mga pangaral niya. Sa mga libro niya, notebook niya, natutunan ko rin. So, ang dami kong natutunan sa kanya. Kahit wala na siya. Andyan lang. Basa-basa din minsan. So, maraming dapat solusyonan yung tao. Kasi ang taong gumawa ng problema, tao lang din ang magsolusyon. Sa tulong ng Diyos. Kasi kung mystery nga si Jesus Christ, tulong ng Diyos yun sa tao. Yun nga lang, hindi naunawaan ng mga Hudyo at mga Griego, mga Romano. Kaya nilitis sa Roman Empire, nilitis din sa mga Hudyo, at kasama yung mga Griego, mga iba doon, bystander. Kaya napako. Instead na solution, yung ginawa ni Jesus Christ, malalim kasi magsalita, kaya hindi naunawaan. So, may mga bagay na sinasabi mo ngayon, mangyayari sa hinaharap. May mga bagay na hinanap mo ngayon na hindi mo makikita mo sa hinaharap. Unexpected. Out of knowing. Yung hindi mo napansinin. Halimbawa, ngayon, naghanap ka. Napamura ka na. Sabi natin, tangina! Tagal ko na naghanap ng bagay na yun. Napaka-importante. Hindi ko man lang makita. Nainis ka na ba? Kasi yun pa yung pinaka-importanting bagay na gagamitin mo. Hindi makita-kita. Kaya naghambalang siya. Bahala na. Iwan ko na yung trabaho ko dyan. Hindi ko makita yung pyesa na yun. Tapos ilang buwan, ilang panahon, nag-guess nyo ba yung gusto kong i-point? Nandyan lang pala yung hinahanap mo. Pamura ka uli kung halimbawa wala kang Diyos. Tangina, limbarok di niya, ramday ka. Kulira. Buwang-buwang, naramday ka diha. Expression sa mga naiinis ba? Nandyan ka lang pala. Mga gamit, dapat doon ka na naayos. Kasi nandyan ka lang pala. Yan yung ginawa ng Diyos kay Jesus Christ. Pinasok sa mundo para mahanap ng tao yung solusyon. Hindi nila mahanap-hanap. Yung solusyon nasa sa kanila na. Nagsalita pa harap-harapan. Hindi nila mahanap-hanap yung solusyon. Pinatay pa nila. Kinalaunan dahil wala na, dahil biglang nabuhay si Jesus Christ after 3 days.
doon lang nila na-realize na si Jesus Christ pala ang solusyon. Kaya marami mga pari nag-convert. Mababasa nyo yun sa Acts o Romans. Mga pari mismo, ang dami. Nagsumunod na kay Jesus Christ. Pari yun sa Roman. Nagpa-convert sa pananampalataya na binahagi ni Jesus Christ. Sasi, nakita nila yung solusyon. Parang ganun kuninto ko. Tangi na, kulira, limbarok, naaram na kadiri. Ganun man ka gamit. Buang-buang. Di ba, ana ba? So, kasabot na. Okay, salamat mga lods. Siya na may mura akong nabanggit dito. Ay, consider yun kasi wala na tayo sa pulpit. Hindi pwede sa pulpit yan. Siguro kung mayroon man nagmura sa pulpit, bahala na kayong bumato. Okay mga lods, thank you very much. Tama natin yung natin, oras natin. No? So yun lang, dagdag aral lang. Ingat. Reaching out your goal and desire by acknowledgement. Strength and arms, don't forget.